Ayan. Excited. excited po ako. Okay. Ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. No? Pag-uusapan natin ngayon, ito po, si katatapos-tapos lang po ng speech ni BP Sara. Siguro marami sa inyo nanood. No? Tinapos ko po talaga. Kanina pa dapat tayo magsimula. Kaya lang nung nakita ko po na magsasalita si BP Sara, talagang hinintay po muna natin. No? Doon po, announcement, bagamat hindi po formal, parang ano po, no, yung informal po na isa po sa mga pinalutang ni BP Sara doon, yung pong 2028, posibleng makatandem niya itong si Isko Moreno. Ayan. Tapos, basta nakakatuwa po kasi yan po yung isa sa mga announcement, informal po na announcement na mukhang maganda po yung tandem na yan pag nagkataon. Parang ano rin po yan, no? Parang BBM Sara din ang datingan. Talagang ang lakas din ng dating niyang kung matutuloy. No? Yan po yung iniintay natin na from South, Visayas, Mindanao, sagot ni BP Sara. Sa Luzon naman, pwedeng sagot na ni Yorme. Ako na maganda po yan. No? Maganda po para sa ekonomiya. Kasi very popular silang dalawa, no? Nakita nyo naman yung tapos nakita nyo naman po yung strategic na mayor ng Maynila yan. Kaya talagang mayor capital, no? Capital city. Kaya talagang talagang maganda po yan na pag nagkataon. Pag-uusapan din po natin, so yung mga nabanggit po ni BP Sara, nag-take notes po tayo. Tapos pag-uusapan din po natin, ito pong mga atake, lalong-lalo na nito ni Auntie Claire. Nakakatawa po tong mga palasyo, no? Wala pa po silang ibebenta, no? Oy, mahiya naman po kayo, Auntie Claire at company. O, yung mga iba pa, si DA Secretary, no? Mahiya naman kayo. Kung atakihin nyo si BP Sara sa sinabi niyang pambubudol ninyo sa 20 pesos, akala mo nagbebenta na kayo, akala mo meron ng 20 pesos eh. No? Pangako pa rin po yan hanggat hindi pa po nakakasatokupara na isa sa katuparan. Yung budol yan ng 3 taon tapos biglang-biglang mag-eleksyon may 20 pesos. Hindi po kami maniniwala na yan po ay maisa sa katuparan sa buong Visayas. O, di ba? Bakit po sa Visayas lang? Boto eh. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, paparinig ko po sa inyo yung tila pahiwatig ni BP Sara. Ngayon, kung hindi po kayo naniniwala, kasi maraming nagdududa sa akin, no? Lahat ng sinasabi ko parang fake news lahat, eh. Kayo na po ang makinig. Kung sa tingin po ninyo, ito po ay naganap sa distrito po ni Chua. Ayan, alam nyo po, tuwan-tuwa ako kay BP Sara kasi tinitignan niya. Tinitignan ni BP Sara yung pinupuntahan niya yung mga nambalatuba sa kanyang congressman at nangangampanya. Yun yung gustong-gusto kong ito po yung gustong-gusto kong ginagawa ni BP Sara. Hindi po siya yung tao na basta na lang na hihiga na lang at bahala na kayong gawin sa kanya yung gusto nyo gawin.
Hindi po. Nakita nyo po, pumunta ron. Nangampanya laban sa Chua. Gusto ko rin mapuntahan niya yung sila Abante, no? Gusto ko rin makapunta siya sa Laguna, no? Lahat ng mga nambalatuba sa kanyang congressman. O baka nga kaya siya naroon sa Leyte, di ba? Kaya eto po, pakinggan niyo po. Hindi ko po sinasabi na ito yung magiging ano, kaya lang may pahiwatig eh. Okay, pakinggan po natin, no? Ayan, pinatanggal niya po yung ano. Kasi sabi niya, mangangampanya lang po ako. Pwede bang tanggalin muna tong yung seal ng Vice President? Okay, pero hindi po niya pinatanggal yung seal ng Vice President dahil may sinabi po siya, maaaring dinadala niya sa joke, pero sa tingin ko magiging seryoso to balang araw. Thank you very much kay Gregory sa 5,000 won. Okay. Kung hindi nyo po narinig, ang sinabi niya po, tatanggalin muna natin tong seal ng Vice President at papalit natin ng seal ng President. Di ba? Palaban po ang ating BP. No? Teka lang, ayusin ko lang para hindi po tayo pabalik-balik. May nagpakape, hanapin ko lang kung sino pa yung isang nagpakape. Thank you very much din kay Bimbo Hernandez. Ayan. Na nagbigay po sa atin ng $999. Maraming salamat sa iyo, Bimbo Hernandez. Okay. Tutuloy po natin ha. Hanggang doon lang po, maikli lang po yan. Hindi po natin pakikinggan yung buong speech. Hanggang doon lang po sa nag-announce siya ng siya ay tatakbo. Pakinggan nyo na lang po yung mga pinahihiwatig. Iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Narinig nyo? Kung sa presidente lang, mamili na lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte, wala kaming problema. Yan po, pinalutang na po yan. Alam nyo naman yung mga Duterte, magaling pong kumuha ng ano yan, no? Magaling pong kumuha. Alam nyo po, kayo kung supporter po kayo, wag po kayo nega lagi. No? Yung sinasabi nyo po kasi, okay po, wala pong problema eh. Alam nyo po kasi, pakinggan nyo lang muna si BP Sara. Hindi naman, wag po kayo makipagtalo. Nakikipagtalo. Pinalulutang pa lang ni BP Sara, hindi naman, sinabi na ba na definite na yon? Kulang po kayo. Ibig sabihin, nagsisimula na po si BP Sara na naghanap na ng katandem yan. Hindi naman po ay ano yan, no? Hindi naman po yan na nilihim ni BP Sara, talagang tatakbo po. No? Second district ba yung kampanya? Hindi ko po alam. Akala ko po, binabanatan niya si Chua. Akala ko po wala pa pong opisyal. Pag sinabi pong opisyal, nakapag-file na po ng candidacy. Lahat po yan ay unofficial. No? Nakakatawa lang po kasi palaban po si BP Sara. Yun po yung sinasabi natin. No? Teka lang po, kulang po kayo. Huwag niyo po ako awayin, hindi po ako taga Maynila. Ang ibig ko sabihin, kung yun man ay hindi distrito ni Chua, si Chua yung binabanatan niya. Okay? Hindi ko po alam. Chua, di ba? Tama ba si Chua ba binabanatan niya?
Si Valeriano, mali po. Si Valeriano, yun yung bigotilyo. Yung bagutilyo, yun. O, yun. Si Bagutilyo pala. Pasensya na po, hindi ko po kabisado eh. Tignan nyo naman. Ganun lang po yung pag nagkakamali ka, aaminin mo lang. Pasensya na po kayo, hindi ko po kabisado yung Maynila. Si Valeriano po pala yung binabanatan ngayon. Si Chua din binanatan niya. Yan, dalawa po ang binanatan niya. Okay? Okay na po yan. Pero nakakatuwa po kasi palaban po si BP Sara. Yung gustong-gusto po natin kay Tatay Digong, nakikita po natin sa kanya. Hindi niya po hinayaan na siya po ay winawalang hiya lang ng mga congressman. Yung mga nang walang hiya sa kanyang congressman, no? Si Chua at si Valeriano, ay binabanatan niya po ngayon. Di ba ang sarap? Dadayo ka ron, dadayo ka sa distrito, ng bumaba ng mga gumawa sa iyo ng mga walang galang na congressman sa iyo noon, ng mga bumabasto sa iyo noon. Dinayo mo sila para ikampanya na wag silang iboto. Ibig sabihin yung kalaban ni Lopez, hindi si Chua, yung Valeriano. Yan po. Yun, opo, kilala ko na po si Bagutilyo yan, di ba? Sana sa Laguna rin, sana sa Batangas din. Doon sa distrito ni yung kapatid ni Dilima. Nakakatawa po kasi ito po yung mga ngayon naunawaan ko na kung bakit yung kapatid ni Dilima si Luistro. Ang sarap mang asar ni BP Sara, no? Nakakatuwa. Si BP Sara, katulad ng tatay niya, alam niyo po, magtotohanan tayo. Hindi po lahat ng mga speeches ng mga politiko ay kagalak-galak, no? Hindi po lahat ng politiko nag-i-speech sa may entablado ay nakakagiliw. Si Sara Duterte po tsaka si Tatay Digong, namanan niya po yung yung wit, yung husay sa pagsasalita na hindi kinakailangang ma-effort na parang mga politiko. Normal na salitaan lang. Di ba? Yung ginagawa po ni BP Sara, napaka-normal na pananalita lang. Normal na salita. Tapos, hindi po yung siguro, pag ako, hindi po ganun, di ba? Hindi po pala kinakailangan sa public speaking yung parang tumutula ka na katulad nila Chis Escudero o ni Leni Robredo o ni Isko Moreno. Si Isko ganyan din. Mahilig din tumulayan eh. Pero pag yung sinasabi mo kasi galing sa puso, pag yung sinasabi mo walang kapikian, talagang walang naiinip eh. Ako po hindi naiinip eh. Bibihira po yung mga taong napapakinggan ko na hindi nakakainip. Marami pong nag-i-speech na nakakainip. Isa na yung ating Pangulo. Yung mag-amang Marcos. Sa totoo lang po, bata tayo, di ba? Alam natin yan na pag nag-speech po si Marcos, wala na pong ibang palabas sa TV. Marcos po lahat ng palabas. Kaya kahit gusto mo pa manood sana ng TV, mapipwersa ka na lumabas at maglaro. Maaring magaling silang magsalita. Walang problema kung declamation po ang pinag-uusapan. Pero sila po yung mga nagsasalita nakakainip. Yung tatay ni Marcos, ang galing-galing magsalita. Kung tutuusin, pero hindi naman po tutuusin ng lahat eh. 'Di ba wala kang putya. Samantalang si Inday Sara tagos sa buto eh. Aray ko naman. Bans Vlog medyo hinay-hinay ka naman sa mga principal kasi may kakilala akong principal na nasasaktan.
Hinay-hinay naman sa ganyan ng mga principal. May nasasaktan na mga kakilala tayo eh. Anyways. Hindi ba? Nakakatuwa po na merong mga katulad nila Tatay Digong na at saka yung anak niya na hindi naman, wala namang special sa kanilang mga sinasabi. Walang special, wala ring mga intonation na magaganda, pero dahil nagsasalita sila mula sa totoo, no? Nagsasalita mula sa totoong pangyayari. Yeah. Okay. So, alam ko na kung saan nagmumula yung sinasabi ni BP Sara na, di ba nagtataka tayo, bakit si Amy? Yun po, maniwala kayo hindi, ito po sinabi ni BP Sara eh. Yung nagtatalo sila kakausapin nila si BBM tungkol sa impeachment, no? Pero kakausapin niya si BBM sa impeachment, pero napunta yung usapan yata nila sa may pagpapalit ng konstitusyon. Nakipagtalo talaga si Amy Marcos sa kanyang kapatid tungkol sa pagpapalit ng konstitusyon. Talagang ayaw ni Amy. So, naisip ko kasi, ito ba si BP Sara seryoso dito kay Amy Marcos na endorso? Yan yung pala isipin sa akin eh. O, maaaring seryoso kasi nasaksihan niya eh. Wala kasi tayo dun. Anyways, kasi ang nasaksihan lang natin na yung pagkakanulo eh. Ang nasaksihan lang natin, siya yung naglalapit kay BP Sara. Siya yung naglapit kay BBM kay BP Sara. Nakakaawa po talagang tignan dahil binabanatan yung kapatid. Wala naman pong pronouncement si Amy Marcos na isinusumpa niya yung kapatid niya. Lahat naman pagmamahal sa kapatid. Naaawa rin siya sa kapatid. Anyways. Okay. May binisto si BP Sara na 2 girlfriend daw Tatay Digo. Bigla ko na-intriga eh. Si Hanilet, kung isa yun sa girlfriend na sinasabi, wala tayong problema. Kilala natin lahat si Hanilet, yung nanay ni Kitty. Sino kaya yung isang girlfriend ni Tatay Digo? Na naghihintay, naroon daw eh. Sino kaya yun? Ay, Anik, nagpunta ka ron, may nakita ka bang ibang girlfriend? Okay, ito po, sabi pa ni BP Sara. Sige, sumuko na si BP Sara. Ayaw niyong tawaging kinidnap si Tatay Digong. Sige, hindi na siya kinidnap. Ninakaw niyo na lang. Ninakaw niyo na lang si... di ko alam eh. Ngayon ko lang na mayroon pala doon. Baka sumasalisik ka. Paglabas ni Hanilet, yung mami niya ba? Hindi. Ngayon daw eh, ngayon. Wala naman doon yung mami niya. Okay. Ito po ang mga banat niya kay BP Sara, kay Amy, no? Maganda po eh, nagbibiruan eh. Sabi niya kay Amy Marcos, alam mo, ma'am, sana magpalit ka na lang ng apelyido muna. Pero nung na-realize niya, ay, Romualdez ka rin nga pala. Isasuggest niya sana na gamitin na lang yung apelyido ng no? Apelyido. Hindi yung mami niya, iba pa. Meron ng intriga si Mano. Si BP Sara ng intriga, hindi naman ako. Okay. Magpalit daw ng apelyido muna si Amy. Gagamitin yung middle. Kaya lang na-realize niya, ay, Romualdez ka rin pala, wala. Wala rin. Okay. Ito po, maganda po yung paliwanag ni BP Sara. Pakinggan nyo po Duterte lang talaga, no? Yan, nagkakasundo po lahat, magkakapatid.
Nagkakasundo po lahat ng magkakapatid. Duterte. Yan po ang kinakampanya nila. Naroon lang si Amy, tignan nyo, wala si ano. Tignan po ninyo, wala si, anong pangalan nun? Si Villar, hindi niya. Di ba? Hindi niya kinampanya. Naroon lang talaga si Amy. Sabi mo, hindi ka bababa, hindi ka maalis. Okay, ang sinasabi po ni BP Sara, iboto po natin straight Duterte. Mas marami po yung papasok, no? Camille Villar. Mas marami po yung papasok. Mas mahihirapan po silang magdagdag bawas. Mas mahihirapan po silang mandaya. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na recognize naman, no? Nire-recognize naman nila BP Sara na may mga pagtatangka, di ba? May pagtatangka naman na alam naman nila yun. Kaya nga, ito po yung talagang pakiusap. Duterte po, no? Duterte i-straight natin kasi pag na-straight natin, alam nyo, kung kayo po ayaw nyo pong iboto yung mga Duterte, wag na po kayo rito, wag na po kayo mangampanya na wag iboto yung iba, no? Nakakasama lang po ng loob eh. Kasi alam po ninyo, nakakulong na po si Tatay Digong, sinasabi ninyo, ang sinasabi ninyo, kayo po ay Duterte supporter. Pero isa lang po ang pinapakiusap, hindi po nakikiusap si Tatay Digong na dalawin natin siya, magsakripisyo tayo, mag-rally tayo o kung ano pa man. Wala pong sinasabi. Iboto lang natin yung Duterte. Yan na po ang bayad sa sakripisyo niya. Kung ayaw po ninyo, nahimik na lang po kayo. Nakakahiya po eh. 'Di ba? Nakakahiya po kasi sasabihin nyo ba, dito nyo pa sinasabi na Duterte ako pero meron akong hindi iboboto. Wag na lang po kayo magsabi na Duterte kayo. No? Wag na lang po kayo magsabi ng Duterte kayo kung kayo po ay mayroong tatablahin. Kasi hindi ako naniniwala na Duterte kayo. Tapos sasabihin nyo, Duterte ako pero ayaw ko kay Kibuloy. Eh di wag nyo na pong, hindi ko po maunawaan. Kung totoong Duterte kayo, lahat po ng Duterte, kinakampanya po si Kibuloy. Pati po si Hanilet, kinakampanya si Kibuloy. Sila po ang nakakaalam kung paano po nagdadamayan yung si Pastor Kibuloy tsaka si Duterte. Tapos kayo kung mangampanya kayo, ayaw ko lang kay Kibuloy. Huwag nyo na po sabihin na Duterte kayo. Di po ba? Kasi hindi nyo, wala pong Duterte. Lahat po na magkakapatid na Duterte. Kinakampanya po. Alam nila yung pagiging malapit nung dalawa. Isipin nyo po sa tingin ba ninyo, yung pagkakakulong ni Kibuloy walang kinalaman sa pagiging malapit niya sa Duterte? Oh, imagine niyo nga, yung bang pagsuspindi ng prangkisa ng SMNI sa tingin niyo walang kinalaman sa pagiging malapit ni Kibuloy sa mga Duterte? Kumbaga, ang dami na pong sinakripisyo rin ni Kibuloy para sabihin mga manawagan lang kayo na tablahin natin si Kibuloy kahit Duterte tayo. Oh, wag na yun. Yun na lang pakiusap nung mama. Di ba? Wag, nakakasama ng loob. Ang dami nating pinag-uusapan na idadagdag na plus 2 tapos yung original natin magtatabla pa kayo. Sa totoo lang, wag na yung pagkakakulong. Baka sabihin nyo, kasi personal naman yung kaso. Yung SMNI, ano ang nagawa ng SMNI? Bakit sinuspindi yung mga prangkisa? Meron ba talagang mga pinake news o kung ano man yung SMNI? Kung hindi lang malapit. Yan po. Sila nga talaga yung isa sa mga nagdudusa eh. Okay. Balik na po tayo. Nasabi ko lang kasi sa lahat ng itatabla, si Kibuloy pa.
Nagdusa na nga rin si Kibuloy sa pagiging malapit niya sa mga Duterte. Real talk po yan. Okay. Sabi po ni BP Sara, straight po natin yung Duterte para iwas daya. Recognize naman eh. Recognize para iwas daya. Pero pinakiusap niya rin yung mga dinagdag niya, di ba? Si Amy Marcos. Nakalimutan niya ipakiusap si si Villar. Meron din naman +2. Basta yung nagkakaisa po dapat lahat ng Duterte supporters sa Duterte. +2. Bahala na kayo sa +2. Huwag po yung Duterte +3. Pwede ba yun? Duterte +3? Diyan ako hindi believe sa'yo, Robin. Pasensya na yung mga fans ni Robin. Pero mali po yun. Dapat Duterte +2 lang. Hindi po pwedeng Duterte +3. Okay. Ako, papaliwanag ko sa inyo. Papaliwanag ko sa inyo. Si Tatay Digong, bakit hunasan tsaka si Kerubin? Sa military, di ba? Alam niyo naman yung background ni Hunasan eh. Kahit papano, malakas pa rin po yan. Tapos eto po, si BP Sara naman, bukod sa kaibigan si Camille Villar tsaka to si Amy Marcos, winnable sila eh. Pag pumasok yan dahil sa endorsement ni BP Sara, dagdag boto niya yan sa impeachment. Very, po yun, masyado pong, kumbaga, diskarte po yan, no? Na hindi lang siya ang gagamitin, manggagamit na rin siya. Okay. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Paliwanag nila sa mga hindi nakapakinig ng speech niya ngayon. Hindi po ako galit kay Senator Robin. Maghanap po kayo ng binanatan ko si Robin. Ang sinasabi ko po, mali yung endorsement niya ng 3. Kung sa tingin mo tama yun, di paglaban mo. Di ba? Hindi ko po siya binabanatan sa ibang pagkakataon. Alam ko po na si Robin Padilla, eto magtapatan tayo Alam ko po na si Robin Padilla ay tapat sa mga Duterte. Pero hindi ko po, eto pong pangyayari na to, mali yung diskarte niya. May 10 na. Bigyan mo ng chance yung sarili mo, ipaliwanag mo. May 10 na, tapos 3 i-endorso mo. Ano ibig sabihin nun? Maglalaglag ka ng isa para pumasok yung 3 mong ini-endorse. Yun po yun eh. Wala po akong problema kay Robin. Wala akong problema. Pero pag mali, mali. Mali yung diskarte niya. Dapat siya umamin na mali siya. At maglaglag siya ron sa dinadala niya. Simple lang, anong sabi ni Tatay Digong? Ano sabi ni Tatay Digong? Kung hindi nyo iboboto yung 10 ko, kalimutan nyo na ako. O ano ibig sabihin nun? Dapat, sa lahat ng Duterte supporters, iboto natin yung 10. Kung buboto ka pa ng 3, correct, invalid, sobra. Kung may maniwala kay Robin, katulad nyo, pinagtatanggol nyo si Robin sa 13 inendorso, pwede ba yun? 13 bibilugan nyo, di sayang ang boto nyo. Huwag nyo pong pangatwiranan ng pagmali. Ang mali-mali. Ako po, nagkakamali eh. Umaamin ako eh. Akala ko si Chua yung binabanatan eh. Yung pala si Valeriano. Hindi po pwede, bakit malapit eh, hindi na pwede magkamali. Si Harry Roque, ilang beses kong binabanatan yan. Mali-mali sinasabi. May time na mali sinasabi niya. Bakit mo paniniwalaan?
Meron bang 13? Sige nga, paniwalaan nyo si Robin, 13 iboto nyo. Kung hindi kayo ma-disqualify yung sayang yung boto nyo. Di ba? O, sayang. Okay. Ito po ang bilin po, tumawag po si Tatay Digong. Huwag mo kong kalimutan dito ha, baka mabulok ako dito. Yan po. Punta naman po tayo kay Auntie Claire. Yan, mga banat po ni Auntie Claire. No? Correct, may invalid po kayo. 10 plus 3. Invalid po yun. Mahirap bang intindihin yun? Hindi po pwedeng porket kakampi, hindi na pwedeng banatan kung mali. Puta, alam nyo ng mali, pagtatanggol nyo pa. Saan ba yung baluarte na makapunta nga bukas? Punta ako, luluwas ako bukas. Nasa malayong lugar kasi ko eh. Ang layo ko na po sa Kamaynilaan. Ako po ay malapit na po sa Southeast Asia. Kayo naman, no? Pati ba naman endorso ni... Magbasa muna kayo kung sino na mga inendorso. 12 lang daw inendorso ni Robin. Wag na. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, di wag. Ako na po ang mali. Sige, ako na. Para lang wag sabihin na, ano yan? Lahat ng tao nagkakamali. Babaguhin nyo yung statement niya para, kayo naman. Alam na nga natin lahat na in-endorso niya, tapos dinagdag niya si Tol. Okay, ito po ang mga banat ngayon ni Auntie Claire. Basahin natin. Kanina nag-press con eh. Kala ko wala nang press con eh. Sabi po ni Auntie Claire, matagal nilang ini-issue na mukhang hindi kaya ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas hanggang 20 pesos kada kilo. Ngayon po na unti-unting natutupad ang aspirasyong ito ng Pangulo, bakit muli na naman sila nagsasalita, nagiging negatibo? Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Magkaisa tayo para mapatupad ng Pangulo ang aspirasyon para sa taong bayan. Alam mo, Claire, ang dakdak nyo kagad eh. Sinabi ni BP Sara, binubudol nyo na naman yung tao. Bakit? Ano po ang basehan? Binudol nyo na yung tao sa 20 pesos na bigas. Binudol nyo eh. Kung meron bang 20 pesos na bigas ngayon? 3 taon yung binudol yung tao. Nung mag-e-eleksyon, bigla kayo magsasabi na meron ng 20 pesos na bigas. Actually, wala pa. Magkakaroon pa lang. Kaya ang sinasabi ni BP Sara, wag na kayong magpabudol dyan. Wag na kayong magpabudol sa 20 pesos na bigas. 3 taon na kayong binudol, ngayon bubudulin na naman kayo. Alam niyo, wala pa kayong nabebentang 20 pesos. Kung magsalita kayo, parang pag nagsalita ba ng totoo si BP Sara, hindi matutuloy yung 20 pesos nyo? Ang tagal nang hinihintay ng tao yan. Nagtataka nga yung taong bayan. Bakit kung kailan eleksyon, tsaka kayo magpapalabas? Di tama si BP Sara. Ito ay para lang sa eleksyon. Katulad nung pangako ni BBM no, na 20 pesos na bigas, na para lang din sa eleksyon. Kaya sinasabi ni BP Sara, wag na kayo magpabudol. O ikalawa, baka yung 20 pesos na yan ay hindi pagkain ng tao. Oh, ano pong masama dun? Kung makakain naman ng tao yung ibebenta nyo, di ibenta nyo. Hindi pa nga kayo nakakapagbenta eh. Very defensive na kayo. Meron na ba kayong 20 pesos na bigas ngayon? Wala pa. Kailan ba sinabi ni Marcos yan? Nung election ng 2022. 2025 na ngayon eh. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo ng budol? Ang sinasabi ni BP Sara, wag na kayo magpabudol ulit.
wag na kayong magpabudol ulit sa 20 pesos kasi mag-e-eleksyon na naman. Kaya ang gawin ninyo, Claire, hindi ka umangal. Wala ka pang binibenta eh. O pustahan tayo, wala sa palengke yan. Ano po pagkaintindi nyo sa 20 pesos na bigas na pangako? Sinabi ba na magbebenta kami ng onting 20 pesos at yung iba ay 50, yung iba 40? Wala pong ganun. 20 pesos in general sa market. Pwede naman talaga yan eh. Halimbawa sa Cebu lang, o Cebu lang tayo. Nangyari na sa Cebu yan eh. Magkano ba yung binenta ni Martin? Siya pa yung nagtatakal? 25 pesos? O, isang araw lang. Ano sabi ni Garcia, ni 25 ba yun? Natatandaan niyo? Si Martin pa yung nagtatakal ng 25 pesos? Ano sabi ni Garcia? Okay. Boss, pa-jacket kay Justin Chua Cariano. Thank you very much, Kap Elsar. Justin, magparamdam ka. Wala naman yata si Justin eh. Nakakadalawa na pala to nakakadalawa na pala. Justin, ayun. Bakit ba nawalan ka ng Koreano? Baka iba na naman yan. Okay, balikan lang natin. Hindi ba totoo yun, Claire? Bago kayo magdadakdak na kayo ay nagne-negative na naman, tignan mo muna yung sitwasyon. 3 taon na buwat nung pinangako niya, wala pa rin 20 pesos. Kahit naman ngayon, wala pa rin naman 20 pesos eh. Baka naman magtitinda lang kayo sa Kadiwa Center na nasa buong Visayas. Baka parang katulad lang yan sa Pasay na meron kayong wala ng gutom center. Yung pala sa Pasay lang, sa buong Pilipinas, sa Pasay lang. Isa lang. Hindi po ganyan yung inaasahan namin na magiging 20 pesos yung bigas. Ang inaasahan namin sa salitang magiging 20 pesos bigas, buong Pilipinas, sa palengke, ganun ang bentaya, ganun ang bentahan. Pwede naman talaga yun. Na magkaroon ng 20 pesos, pero malawak ba yan? Makakabili ba lahat? Gusto nyo, hamunin nyo eh. Eto, challenge ko sa iyo, Auntie Claire. Total, dakdak ka ng dakdak na akala mo, inapi na kayo na naman. No? Eto, challenge ko sa iyo. Sabihin mo nga, sige po, kung sino po ang hindi makakabili ng 20 pesos, wag nyo pong iboto yung alyansa. Kaya mo ba sabihin yun? Kasi kami, totoo naman na binudol nyo sa 20 pesos. Kaya nagwa-warning si BP Sara, wag kayong magpabudol muli. Tignan namin yan ha. Kung may makakabili talaga, baka naman ilang piraso lang yung binibenta ninyo. Kalawang tanong, bakit sa Visayas nyo binibenta? Ano sabi ni BP Sara? Hindi ba nagugutom mga taga Maynila? Bakit sa Visayas lang? Okay. Ito po. Fake news daw po si BP Sara, sabi ni Claire. Dahil sinabi niya na magkamag-anak si Castro, Franz Castro at saka si Claire Castro. Alam niyo po, dito po sa Pilipinas, palibasa, no? Bawal pong mag-joke dito. Pag nag-joke ka, fake news ka na. Halata namang joke yun, di ba? Halata naman po na nag-joke si BP Sara nung sinabi niya yun. Ito kasi sinabi ni BP Sara eh. Para lang po maliwanagan kayo. Sabi po ni BP Sara, alam nyo kasi may experience ako sa Castro na apelyido. Yun, si Franz Castro. Wala talaga maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yun. Tinatanong siya tungkol kay Claire Castro eh. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro.
makagaling lang sila sa isa, makagaling, o kita nyo, makagaling lang sila sa isang puno. O nagkamali lang, malamang sinabi niya, baka galing lang sila sa isang puno. Yung ba naman, galing kayo sa isang puno, magpinsan kayo, fake news na yun. Normal po sa mga normal na tao yun. Magkaapelyido, ay magpinsan pala kayo. Di ba, alimbawa, kayo, may kasamaan kayo sa trabaho, pareho kayong krus. O pinsan, magtatawagan, sa mga normal po na tao, pag parehong magkaapelyido, hindi naman kayo magtatawagan na, uy, magkaapelyido. Kaapelyido, hindi naman ganun ang tawag eh. Ang tawag mo, pinsan. Pinsan. Papahuli mo ba fake news, di ba? Ano eh, papahuli nyo si BP Sara dahil tinawag kayo magpinsan? Ganun po sila ka-imposible. O tukayo, di ba? Tukayo, o pinsan. Hindi, pag-apelyido, pinsan agad eh. Napaka-normal lang po na ganun. Fake news talaga yan. Fake news na raw si BP Sara dahil tinawag sila magpinsan. Ano pa? Eto pa po. Ang sinabi ni BP Sara, baka naman yung binibenta nyo hindi makain ng tao. Ano sabi ni Auntie Claire? Gumaganong-ganong pa si Auntie Claire eh. Galit na galit eh. Kinakantsawan ba ni BP Sara yung mga magsasaka? Ano koneksyon ng magsasaka? Ha? Ano koneksyon ng magsasaka? Sinabi ni BP Sara na sana makain naman ng tao yan. Baka hindi panghayop lang yung 20 pesos na yan. Di ba maganda yun? Tingnan nyo reaction nyo. Ngayon, mapipilitan kayo ngayon dahil mayroon ng sinabi si BP Sara na baka yan ay panghayop lang. Gagandahan nyo na yung binibenta nyong 20 pesos na bigas. Kasi pag pangit yan, magsa-social media yung nakabili, tama si BP Sara, panghayop lang nga to. Ano ngayon epekto? Magagastusan kayo ngayon. Bakit? Bakit kayo magagastusan? Hindi nyo pwedeng ibenta yung hindi maganda eh. Pagagandahin nyo ngayon yung 20 pesos.